We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Bicolano na yaon sa Taiwan, nagheras kan eksperyensya katakod kan 7.2 na linog sa lugar. Duwang bangkay nin lalaki na inilaog sa drum, nadukayan sa Labo, Camarines Norte. Asin, campsite sa San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte sa tuyang pasyaran. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Bicolanong OFW sa Taiwan, pigheras ang naging eksperyensya sa namatay ang magnitude 7.2 na linog sa lugar. Paghandal sa tsunami alert sa pirang parte kan Kabikolan, tulos na pinara kan OCD Bicol. Uyan report ni Jessica Kalinok. Nagtupas ang mga bulod. Nagaba ang pirang harong. May mga edipisyong nag-collapse. Ini ang epekto kan magtamaan magnitude 7.2 na linog sa Taiwan kasubagong aga. Sitwasyon namin dito. Ang Bicolanang si Josa Navales na tubong Camarines Sur, asin presenteng nasa Taoyuan, Taiwan. Nagkakarigo subuot kan mga oras na ito kan mamatean ang makusog na linog. Mayo na siya nin ibang naginibo kundi magpangadji na sana na daiman lugod magbagsak an sa indang building. Sigun sa iya sa 7 taon niyang pagtatrabaho sa sarong kumpanya sa Taiwan. Inina ang pinakamakusog na linog na naeksperyensyahan niya sa nasambitan ng nasyon. So unexpected naman po, hindi ko naman alam na lilindol. Kung nasa CR ako, medyo mas intense yung pakiramdam kasi hindi ko ina-expect na ganun kalakas. So nandun yung tako talagang, kasi nandun ako sa loob hindi ako makalabas. Sunod-sunod na aftershocks pasubuot an sa indang namatean. Alagad pasalamat man si Josa na salbado sinda asin an sa iyang mga tugang, pati na mga amigo na nasa ibang lugar sa Taiwan. Nakaalerto man subuot sinda sa mga daipiglalauman na insidente. Mientras tanto, pinara man kan Office of the Civil Defense o OCD Bicol ang paghandal kan mga Bicolano. Huli tadee man subuot kabali ang rehiyon sa posibleng maapektaran kan epekto kan linog. Medyo hindi po tayo kasama dito sa inalerto, ngunit doon pa man ay magpatsyag tayo. Hindi naman magpanik yung ating mga mamamayan. Wala naman po tayong dapat ipangamba dito sa Bicol Region. Amay kaya kasubagong aga kan magluwas ang mga bareta na pirang probinsya sa Bicol ang inalerto huli sa huma kan tsunami. Alagad sigon sa FIVOX, nagkaigwasan na nin error sa nasambitan ng enot na abiso. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Duwang bangkay ni lalaki na diskubre sa laog kan duwang drum na inapun sa salog sa Labo, Camarines Norte. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Banggikan Abril 1 mantang nagsisisid sa salog sa Barangay Submakin, Labo, Camarines Norte an parasirang si Efren asin mga kaibanan kaini kan madiskubre sa irarom kan tubig ang duwang dakulang drum. Kinaagahan, liwat ining pigbalikan kan mga parasira para ihaawas. Alagad nagtudas subuot ang mga ini huli sa mabatang parong nagikan sa drum. Kan pigbuklat ang itaas na parte, dumana na hiling ang garo talingan ng tao. Tulos man na nag-report sa mga otoridad ang nasambitan ng mga parasira. Naninisid po kami nung mga kasamahan ko po. Nagpunta po ako sa ibang tabit, nag-i-spot po ako. May na-spatan po akong drum.
Kana ba nga ang duwang drum, dumana nagtambad ang bangkay kan duwang lalaki na nakasimento pa. Nakapatos sa duct tape ang mga lalawagon kaini, mantang ansaro nakaposas pa ang mga kamot. Sigun sa PNP, kinakalkulong nasa 3 o 4 na semana ng gadan ang mga biktima. Sa ngunya nakikipag-koordinar naman ang Labo MPS sa manlain-lain na lugar nganing masusug ang pagkakabistuhan kan mga biktima. Mantang pigbeberipikar naman ang impormasyon dapit sa subuot 2 persona na enot ng napabaretang nawawara sa parte kan Laguna. So far po may tumawag na sa akin from Laguna. So may binigay na na missing person. So ibinigay ko na sa aking naghawak ng kaso para magkaroon ng comparison based doon sa result ng determine ng forensic autopsy. Nagpapadagos pa ang hararumang investigasyon kan kapulisan nganing masusug kung si Isay ang mga taong nasa likod kan krimen. Nagtutubod kaya ang PNP na daini kakayanon kan saro sa ng persona kung kaya posibleng dakol na tao ang sospek sa insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Driver asin backrider nin motorsiklo sa banwaan nin Tigaon, Camarines Sur, irido makalis na magsabit sa barbed wire. Pigtutubudang 2 personang naglatag kan barbed wire sa tinampo, padagos pang pigsususog kan mga otoridad. Tutukan sa report ni Chris Novello. Presko pa ang mga lugad sa Manaylain na parte kan lawas kan 48 anyos na si Ronnie Carreras kan barangay Tinuwagan, Tigaon, Camarines Sur. An aguman kaining si Glenda, pigmamati pa ang kulog kan payo asin likod. Pasado alas 10 nin banggi kanal daw nin Domingo, lunad din motorsiklo an makagom kan biglang makasabit sa barbed wire na nasa tahaw kan tinapon na sakop kan barangay Karaykayon. Diyos ko, isa noong nagdi kang barbed wire, inoy. Mahihiling man sa video ang pagpurbar ni Ronnie na matangkal ang barbed wire na nakapurupot sa iyang liog. Istorya kan mag-agom papuli na subot sinda hali sa pamamasyar kan mangyari ang aksidente. Pakahiling ko po na may nakaharang na tubo, nagminor na po ako. Pagpatukad ko po, pagtungas ko po kang motor, nahiling ko na po si barbed wire. Dahil ko na nakontrol si motor, taharanin na po kami. Pagtubod kan mag-agom, tinuyong ibagat sa tahaw kan tinampo ang barbed wire, kanta ipanabibistong mga persona. Ano lang po, kung ano to naging perwisyo niya, haloy po bagan makaka-recover. Sa pagbuhay mi, na perwisyo niyang maray. At may mga estudyante kami nag-aasa sa mo. Sa pagtubod kan barangay, 2 taong nasa likod kan insidente na padagos pang bigsususog kan mga otoridad. Bako lang po digdi sa Karaykayon, mga kataid ming barangay, nag-iimbestigar po kami. Bali nga nag-coordinate ako sa sarong barangay na kung may mga maaraman na araw kayo may report tulos. Para mentras man na ipapaagihon ang mga lunadan sa nasabing tinampo, po nila sa isnin banggi hasta alas 6 nin aga. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kasabay ka nagiinit na panahon, paglangkaw nin 7 hasta 9 pesos kada kilowatt hour na taripa sa kuryente kan Kasureco 2. Lauman subuot kan mga konsumidor sa bulan nin Mayo. Ang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, sa forecast kan Kasureco 2, posible subot na magbalik sa dating taripa o power rates kan Pebrero ngunyan na taon na haros 8 pesos ang maging singil sa kuryente sa bulan nin Mayo. Inhuli naman subot yan kan paglangkaw sa demand asin pigdalaomang pagmahal kan kuryente na babakal kan kooperatiba sa mga power supplier kaini. Ngunyan na mainit na panahon, maghapon subot na nakabukas ang electric fan ni na Gloria Angeles. Ininganing mainaan ang maarasahas na panahon, urod na kan sa 5 bulan na makuapo. Apuera kan ventilador, maghapon man na operational unsaindang refrigerator. Siyempre, mainit ba ya? Pon pag alas 9, binubukasan mina talaga. Sa kada bulan, minaabot subot sa 800 to 900 pesos ang sa binabayad ang bill kun kaya. Antisipado na kaini na malang ang sendang bill sa kuryente ngunya na tig-init. Katakod kaini amay na nagabiso ang Kasureco 2 sa mga konsumidor kan posibleng aumento sa singil sa kuryente sa bulan ning Mayo. Inihuli sa halangkaw na demand asin paglangkaw kan pigbabakal na kuryente kan kooperatiba sa mga supplier. Nasa monitoring kita kaini WSM dahil base po duman sa mo yung mga nahihiling na mga data na naipapadala sa Satuya talagang laumanta na maabot kita ba posible na magtaas kita ngunyan, bumalik po kita duman sa dati, which is nagkakawat po yan sa 7-8 pesos sa residential.
Mientras tanto, padagos pang pigukuan ning pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang ibang electric cooperative sa Camarines Sur dapit sa forecast sa taripa sa kuryente. Kate, kung babalik ka, nasa 5 pesos na sana ang taripa sa kuryente kan Casureco 2 kan nakaaging bulan din Marso. Apiso man kayo sa mga konsumidor ang pagtipid sa paggamit nin kuryente, lalo na ngunya na tig-init. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Ma'am, ngunya na mainit ang panahon, jowa o aircon? Aircon po. Aircon? Aircon po. Jowa. Jowa. Siyempre ang jowa kasi mas nakakatulong yan sa'yo pag may mga kaipuhan ka sa buhay, madali mo nagada ng tabang. May pamaypay naman eh. Aircon na lang. Ma'am, jowa o aircon? Aircon. Ano man jowa kung mainiton? Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang eskwelahan asin magurang sa Camarines Sur kanya-kanyang paglikay sa posibleng presensya kan pertussis o whooping cough sa mga estudyante mantang nagahalat pa nin direktiba gikan sa DepEd Central Office. Uyan report ni Jessica Kalinog. Nadadangog na subuot ni Mami Lizel ang paglakop kan pertussis o whooping cough sa ibang mga lugar sa nasyon. Mayo manin kaso kaini sa indang lugar sa Barangay Karoy-Royan, Pili. Alagad mas pigpapakusog niya ang resistensya kan sa iyang tulong aki. Perming pigpapainom nin vitamins asin dakol na tubig. Permi din akong aware sa mga aki ko na alimbawa nagkakaabo, dikit pa lang naabo yun. Ginigibuan ko na tulos paagi. Separated ka sa balyong kwarto tapos magmask. Sa klase na inikan mga grade 1 pupil sa Minalabak Central School, may pagkakataon na nagpapaaram ang mga magurang na dai makakalaog an sa indang aki tamay abo o kaya ipapacheck up ta dai nawawara o balik-balik ang plema. Paminsan-minsan ining nangyayari, lalo na ngunya na paburubaguan panahon. Mayo pa man in direktiba na nare-resibe ang eskwelahan halis sa division office manungod sa pertussis. Alagad nag-urulay naman subuot ang manhamiento asin mga paratukdo dapit digdi. Sabi ko sa mga teachers, if in case igwang eskwelang may karakalintura or nag-aabo-abo, kung pwedeng dai na mo na palaugon, at least dai makaulakit sa iba. Sa pagbisita kan mga nurse kan DepEd Camarines Sur sa mga eskwelahan, pigtatawan doon ang pagpapaintindi kan mga impormasyon dapit sa pertussis. Ang medyo karahayan kanita ang carrier karni, baka siyang virus. It is a bacteria. So anong gustong sabihin kaniyo, may treatable siya. Especially kung nagkaigo kaniyang sarong tao, pwede siyang administeran ng antibiotics. Depende sa severity kang sa iyang illness. Sa rupang paagi nga ning makalikay digdian bakuna o pentavalent vaccine. Kaya apigian kaminar ang mga magurang na pabakunahan an sa indang mga aki. Nakikikoordinar naman ang DepEd nurses sa mga rural health office nganing masyertong may available vaccine asin magibuhanin permit para maopresirman sa mga eskwelahan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, dawa medyo nabawasan ang mga lugar na makaka-eksperyensya nin heat index na nasa danger level, mapadagos man giraray ang maarasas na panahon. Ridge kan high pressure area ang nagdadanay asin madaranin maaliwalas na panahon. Mas hababa man ang tsansa nin uran, ngunyan sa haros bilog na nasyon. Sa mga kapuso nyatong Bicolano, magdarapo kita nin payong asin pangayab. Huli tabasado sa datos kan Metro Weather. Hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region, apwera sa Catanduanes. Posible man na uranon ang pirang parte kan Eastern Visayas asin Mindanao. Urog na may puso ang istorya asin may kredibilidad ang impormasyon kung gikan ini sa saro sa mga harigi kan GMA Integrated News na si Mel Chanco.
Ngunyan, ipapadagos kan sa tuyang kapusong totoo ang sa iyang misyon para sa mga Pilipino sa iyang liwat na pagpirma nin kontrata sa GMA Network. Uya ang report. Sa laog nin haros tulong dekada, saruan sa iyang pangaran na sinboses sa mga nadangog kan mga paradalan sa paghatod nin bareta asin istorya kan mga Pilipino. Gikan sa saksi, hasta sa maging saro sa mga primerong anchor ka nangingenot na news program sa nasyon ang 24 oras. Asin ngunyang 2024, pinapusog niya ang padagos na pagganap sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagsiserbi sa nasyon. Huli taliwat na nagpirma ng kontrata ang kapuso news pillar na si Mel Chanco como anchor kan 24 oras. Pinanginotan iyan ni the GMA Chairman Attorney Felipe Algozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, as in Senior Vice President for Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here, in GMA and in GMA Kapuso Foundation, ay hindi lamang icon, kundi isang institusyon na. Sapagkat ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alam ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help, kung hindi tunay at totoo. We are very happy sa kanyang pagpirma ulit ng kontrata sa ating network. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Chanco as a kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. Sinabi nga ng aming chairman, you're the face of the Kapuso Foundation and no one can change that. You are inspiration not only for those on cam but behind cam. Again, Tita Mel, thank you, and we are so proud to have you continue as our anchor for 24 oras. Presente man sa contract signings in the GMA Integrated News Consultant Grace de la Peña Reyes, as in Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva, as in iba pang opisyal kan GMA Integrated News. Naging emosyonal pa si Mel mantang dinadala ng congratulatory messages kan sa iyang mga pag-iriba sa GMA Integrated News. Ako man din po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga opportunities that had opened to me because of my stay in GMA. At ang pinakamabigat na nga sa lahat na yan ay ang pagtatatag ng GMA Kapuso Foundation. Napakasarap yung nagtatrabaho ka na, nabibiyayaan ka pa sa langit. Daima nalingawan ni Mel na pasalamatan ang 2 dekada ng nakatutok tuyong banggi na paradalan kan 24 oras. Asinan pagiging parte kan bagong kaptang kan GMA Integrated News. Mula sa kaibuturan ng puso ko, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa 24 oras. At patuloy po namin gagampanan ang aming tungkulin para sa inyong lahat. Saan man lugar kayo, nasaan sa buong mundo, kayo'y makakaasa. At inyong mapagkakatiwalaan talaga ang 24 oras. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sa pagpapadagos kan Road to Season 100 kan NCAA, student athletes naman na pambato sa volleyball ang sunod na nagsalang sa GMA Masterclass The Social Media Literacy Series. Uyan report. Bakusan ng sa court pwedeng sundan ang kada hero kan mga NCAA volleyball athletes. Maginan kada post online, garo bola man na pwedeng tutukan kan mga follower. Kaya para sa saindaan next set kan the GMA Masterclass Series, kung saan extend pa ang potential nindang magheras nin istorya sa social media. Ang coaches ninda this time, digital producers, reporters as in writers, kan GMA Integrated News Digital Team. Feel ko kapag sa stage, masaya. Dakol
Bukod sa mga atleta an idol man sa campus, ambassador nang maikukonsiderar kan sa idang mga team, school, asin kan sports. This is our way to share our personal stories, triumphs, and challenges with the world. Dito natin showcase yung journey. We have the power to inspire and unite communities across the Philippines and overseas. Ang dami ko sobrang na-realize sa ngayong masterclass. Kailangan ko pala ng ganito para makatulong. To promote not just the athletes but the teams, the schools, and the whole volleyball community po. Kung paano gamitin ng tama yung social media platforms. Ang laking impact po niya. So with sessions like this, nag-guide natin sila on how to use social media properly and responsibly. It will have a big impact sa younger generation. Antabayanan ng istorya kan mga astig na volleyball student athletes kan NCAA sa GTV, GMA Sports asin GMA News Online, magi sa social media pages kan NCAA. Watch them rise! Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sir, ngunyan na mainit ang panahon. Anong pipiliin mo? Aircon o jowa? Jowa po. Aircon? Ang aircon, papresko. Nakapa-stress pa, nakapa-stress kang ining isip. Ang jowa, nakaka-init kang payo. Sir, ngunyan na mainit ang panahon. Anong pipiliin mo? Aircon o jowa? Si Agom, mas malipot pag mas malipot pag kaibanan siya. Aircon po. Kasi mainit po. Anon ko man jowa kung mainit ang panahon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Proteksyon sa kublit dapat man subuot na tauan atensyon kan publiko sa tahaw kan mainit na panahon sigun sa DOH Bicol CHD. Ahensya may pagklaro man dapit sa pag-enkaminar kan sarong kongresista na daipagsulot nin panty kan mga kababaihan ngunya na tig-init tanganing makalikay sa fungal infection. Uyan report ni Jessica Calinog. 20 minutos ang kada balikan na biyahe ni Tatay Joseph sa terminal na inikan mga padyak sa Barangay San Felipe, Naga City. Depende pa iyan sa saindang pedal. Kaya sa pagkayod, long sleeves na bado ang pirmi niyang sulot. Malanat pa ka, ma'am. Ang init. Ang pagsulot in proteksyon sa kublit, siringkan long sleeves o jacket, pati na nin kupya. Pirasa na sa mga pigre-rekomenda kan Department of Health na proteksyon sa mainit na panahon. Pigyan kami narman ang publiko na 30 minutos antes magluwas sa initan, maglaag nin sunblock na may SPF 30 pataas. Piliun man ang may UVA as in UVB protection labels. UVA para sa aging rays as in UVB para proteksyon sa burning rays. Pag matagal po tayo nakababad o naka-expose po sa araw, lalo na po mga 10 a.m. to 2 p.m. kung saan po na matindi po yung sikat ng araw, pwede pong magkaroon ng sunburn. Tapos kung paulit-ulit po ito, and long term po talaga siya, pwede pong mag-cause din po yun ng skin cancer. Sigun ki Dr. Tianes, tuyong tig-init man mas prone ang gabos sa pagkakaigwanin skin infection, huli naman sa ganot na nakaka-trigger asin nagpapadakol kan bacteria o fungal infection. Katakod nga ni kaini, sarong kongresista ang nag-abiso sa mga kababaihan na dai na subuot magsulot nin panty pero nakapadyama o short man giraray kung nasa harong man sana. Epektibo da kaya ini nganing may ventilation asin maibitaran ang fungal infection down there. Hindi naman pwede yun. Mas maganda pa din magsuot ng underwear kahit mainit. Para man sa DOH Bicol. Mas maganda pa din kasi ma'am na meron pa din po, di ba? Kasi pwede naman po tayo na yung gamitin po natin na underwear, yung cotton, pati din yung mga pang-ibaba natin, pwede naman na hindi yung makakapal or pwede naman na nakapalda para mas nagpo-flow yung yung hangin kaysa po yung sabihin na wag po magsuot ng underwear. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Pisong rollback sa kada kilo kan LPG nagsabat sa mga consumer ngunya na bulan nin Abril. Tapya sa presyo kan LPG, dakulang kagianan subuot para sa mga konsumidor. May report si Chris Novello.
Epektibo kasuod, mga Abril 1 may tapyas na 70 centavos hasta piso sa kada kilo kan liquefied petroleum gas o LPG. Ini ang primerong rollback sa LPG sa primerong 4 na bulan kan 2024 na paborable subuot para sa mga konsumidor. Susog sa Energy Department, resulta subuot ini kan international contract price kan LPG para sa bulan ng Abril. Taon-taon man subot ini nangyayari kung saan nagdedepende ang presyo kan anuman na produktong petrolyo sa presyo kaini sa world market. Ganito na ho talaga ang price. Volatile ho talaga yan dahil hindi na ho kinokontrol ng gobyerno o ng estado natin yung price. Kaya volatile ho yan. Sa lahat ho ng mga gumagamit niyan, alam ho nila na gumagalaw ho talaga ang price niyan every year. Sa tindahan na inining LPG sa Pili, Camarines Sur, nagpapatak na sa 1,025 ang presyo kan 11 kg cylinder ng LPG, paghalit sa dating 1,036 pesos. Ang 2.7 kg nagakawat ng ngunyan sa 540 pesos, dating 550 pesos. Bantang ang 22 kg sa dating 2,072 pesos, nasa 2,050 pesos ng ngunyan. Ang paratianda ng street foods na si Rayleigh kan Pili, Camarines Sur, apwera kan LPG may gamit na alternatibong gaas, pangluto kan sa iyang mga paninda. Nakakamenos subot siya ni nasa 400 pesos sa paggamit kaini. Barato, saka affordable. 200 pesos pwede ka nang magkarga sang gatos. Pero pag LPG, 1,100, 1,000, di kaya. Ngani mas makatipid asin magaloy ang laman kan LPG, susog sa Energy Department mas maray subuot na i-off ang regulator kan LPG kung da ini ginagamit. Kay banan si Chevel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Tinauan giraray nin tsansa kan Sangguniang Bayan kan Daet Camarines Norte ang mga tricycle operator na dai nakapag-renew sa franchise renewal schedule para ngunya na taon. Huli kay ni nagpasar nin resolusyon ang Sangguniang Bayan tanganing magkaigwa giraray nin panibagong TODA mandatory seminar na kabale sa kinakaipuhang rekisitos sa pag-renew nin tricycle franchise. Tinaawan doon man kan mga opisyal na huring konsiderasyon na ini na itatao sa mga non-compliant franchise holder. Ginibong mandatory kan Tricycle Regulatory Unit ang nasambitan ng TODA seminar para sa mga driver asin operator sa banwaan. Tanganing mainaan na ang mga reklamo kan mga commuter dapit sa pirang mga pasaway na driver. En kasong dai pagiraray makarenew ang mga natatadang operator, posibleng mai-award na sa iba ang mga prangkisa sa paagi kan raffle sa mga may sadiri nin tricycle. Letran Lady Knights, Perpetual Lady Altas, LPU Lady Pirates asin JRU Lady Bombers. Andam na para sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament na mapuun ngunyan na Domingo, April 7, alas 12:00 sa GTV. Uyan report. Excited nang magwelta sa court ang mga miyembro kan Perpetual Lady Altas. Nabitin kayaan sa indang kampanya kan Season 98 kan ma-eliminate sinda sa semifinals. Kaya gustong-gusto nindang makabalik sa Final 4 asin magdagos-dagos hasta sa finals. Yung preparation siyempre is training. Then yung mga kulang namin nung last season, medyo nag-focus kami doon. Saka yung mga rookies, kailangan magkaroon sila ng chemistry sa team para maganda yung galaw sa loob ng court. Yung mga ligang sinala namin din na pre-season for preparation din namin patungong season 99. Kung ano kami nung last season, 98, is yung energy namin papuntang NCAA season 99 is mas dik-dik kami pumasok ng Final Four. Bagong season, bagong coachman para sa Letran Lady Knights. Alagad bigating coachman. Pistado si Coach O. Oliver Almandro, nag-coach sa collegiate as in professional leagues. Alagad dakulan da inakakaaram na player siya kan Letran men's volleyball team kan dekada 90. During those time kasi na panahon namin, hard work ang puhunan talaga. No extrinsic motivation. All hard work like us. Talagang we work our way up. So we want our players not to be extrinsically motivated. We want them to make their own hugot ba? Motivation in themselves and for the love of the school and for the love of their family. No more, no less. Una po, syempre, na-overwhelm kami kasi si Coach Oliver na yan. Tapos,
Ayun, madali naman siyang makisama sa amin. So hindi kami nahirapan mag-cope up sa bagong sistema rin na pinresent niya sa amin. Ang season 98 finalist man na LPU Lady Pirates, puspusan na ang pag-aandam para sa maabot na season 99. Maganda yung naging off-season namin, yung preparation namin for this incoming NCAA. Kasi marami kaming leagues na nasalihan, maraming mga competition na dumating. Kaya yung mga bata, yung chemistry nila unti-unting nabubuo. Actually, mas marami nga po yung bagong recruits kaysa sa mga sa before. And nakakatuwa po kasi naka-adapt agad sila sa system ni coach. And parang nagkaroon kaagad kami ng magandang chemistry. Chemistry man ang pigtatrabaho kan JRU Lady Bombers palaog sa season 99. Alagad makukaasubot ni Daini sa paagi kan pagtsatsaga. Ang challenges ngayon sa amin, for me, is yung team chemistry, no? Kasi ilan lang naman yung seniors, tapos we have a couple of freshmen, tapos may mga transferees kami na ready to play na, pwede nang maglaro, and may mga sophomores and juniors. So medyo iba-iba siya yung composition. Hindi naman po on the spot na bibuild ang chemistry ng isang team. Parang everyday po yan binibuild and then nakikinig lang po kami kung ano po yung sinasabi po ni Coach. Pirang turog na sa nabakbakan na sa volleyball court. Ang tabayanan ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament sa Domingo, April 7 live sa GTV alas 12 nin-udto. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Good news para sa mga kapuso na naghahanap ng trabaho. Ang GMA Network Incorporated naghahanap ng matitibay as in dekalibreng mga aplikante para sa 46 na manlain-lain na bakanteng mga posisyon na nahihiling nindo sa indong TV screens. Para sa mga interesado, ipasa po ang sa indong aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Kaya ano pang hinahalat nindo, madyana asin maging parte kan Kapuso Network. Kasabay kan mainit na panahon, patukunyan sa mga turista ang sarong campsite sa Purok 3, Barangay Matacong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Nasa 30 pesos hasta 50 pesos ang entrance fee, mantang nasa 750 pesos hasta 1,500 pesos naman ang mga cottage. Pigbabalik-balikan kan mga tao ang lugar huli sa presko asin magayon na view. Matatanaw kaya digdi ang mountain landscapes asin ang pigmimirar na highest peak kan Camarines Norte, ang Mount Labo. May gutman ang pigigibong monitoring kan Municipal Tourism Operations Office sa lugar para sa seguridad kan publiko asin masyerto na mayong mairirihistrong anumang bayulasyon. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.